Ang parable, sa Bisaya ganin sa parable, pasumbingay. Sa kini ka pasumbingay. Ngayon itag pasumbingay, dili tinuod nga nahitabo. Muna siya ang parable. Ang parable means an earthly story with heavenly meaning. Muna siya buti pasabot sa parable. Parabulo. O pasumbingay. Yutanon nga istorya apan adunay langit nun nga kahulugan. Na gusto nako ang tanan magbasa sa Biblia, Luke chapter 15, 21 to 24. Akong gihangyan sa pagtindog, isip pagtawad sa pulong sa Ginoo. 21 to 24, ready? Atong basahan verse number 21, ready? Basa. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and kill it, and let us eat and be merry. Last verse 24. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. May God bless the Lord, the Lord. Sa makausapan, nagapasalamat kami sa iyong pulong. I-bless Ginoo nga imong among kini masabtan sa simple nga pamaagi. Gamitan imong alagad pagsaysay niini amahan. Akong kaalam Ginoo, limitado kayo. Pa nagapray kami nga aming panalangin matag usa, imong hatagan og kaalam nga masabtan ang imong pulong. Giyahi kami, among isalig kini pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa atong lingkuranan. This is Luke chapter 15. This is a familiar passage about the prodigal son. Ang prodigal son, aduna lamang ni sila, duha lang ni sila kaigsuon, ang magulang ug ang manghod, which ang prodigal son siya ang manghod. Ug kining manghod, ingon sa pulong sa Ginoo atong makita dinhi nga iyang gipangayo sa iyang amahan. Ingon pa niya pa, ambi na nang akong bahin be. Ambi na akong inheritance. Kanang katigayunan nga para sa ako, gusto na ako nakuhaon. Supposed to be, dili na pwede. As long na dili pabahinon sa amahan, dili unta na pwede. Pero kay buutan man kayong papa, pag ingon sa iyang anak nga pa, kuhaon ako akong bahin, ingon po ang papa, sige, tungaon na to ni. O makita nato din sa chapter 15, ingon pa sa pulong sa Ginoo, in verse number verse 12, ingon sa younger brother, ingon pa niya, said to his father, Give me the portion of goods that falleth to me. Ambi na akong bahin. Kanang sakyanan pa, 5 man na kabok. Duhag tunga ako, ana. Pero atong yuta, kay 5 man na hektarya, ay gamay raman siguro. Itong punto pulo man na hektarya. Ako ang 5 anak. Ingon sa Biblia sa verse 13, And that many days after the younger son gathered all together. Unsa iyang gigather? Tanan nga goods that falleth to me. Tanan nga inheritance. Not many days. I don't know how many days, but not many days. Nag-gather niya tanan. Took his journey into a far country and wasted his substance. Giusikan niya ang iyang katigayunan. Giusikan niya ang iyang bahin with riotous living. Giwaldas niya ang iyang bahin. Ug nasayod ka sa the rest of the story, it ends up nga daghan kay siyang barkada, daghan kay siyang mga close friend kay nasa kwarta. Pero sa diyang nahurot na, he end up in a swine business. Namahog na lang siya baboy. Kasi sa likod siguro karon. Mo na lang ang iyang trabaho, apply siya, tigbahog siya baboy. Tungod kay giusik-usikan niya ang iyahang katigayunan. Mao bitaw na Kristohanon, di gyud maayo mag-usik-usik. Amen? Bisan unsa nga butang pagkaon,
dili maayo usikan. Gamit, dili maayo usikan. Dapat ang gamit, ampingan. Bisan unsa nga gamit, dapat ampingan. Gani mismo si Ginoong Kristo, sila yung naghimo siyang milagro, nagpakaon siya 5,000 ka mga tao, na ay nabilin. Unsa gingon ni Jesus? Tiguma tanan ang salin. Nasayod ba mo nga katong salin nga pagkaon? Pwede na to ilabay kay pwede ra man dahil si Jesus maghimo milagro, iya man ang puan. 5 ka tinapay ug 2 ka isda, nakakaon ng 5,000. Ilabay na kay ito pag-abot na to sa unahan kung gutomon ta, maampo na bitaw si Jesus. Di ba pwede? Pero unsay gigon ni Jesus? Tiguma tanan fragments, tanan hibilin. Ingon pa niya that nothing is lost, nga walay mausik. So dili gyud maayo mag-usik-usik. Pero kining bataa iyang giusikan. Therefore he end up in nothing. Wa na nahibilin. O gani kay wa naman siya kwarta, pipila na yung luuya. Ingon sa Biblia, nagkaon na lang siya og bahog sa baboy. Kay gutom na kayo siya, wa na siya makaon. Karon nga gabi ang uluhan sa mensahe, home sweet home. There is no place like home. Bisan pa siguro muadto ka og let's say muadto kag Manila. Pag-abot ni mog Manila, nagstay ka sa 5-star hotel. But let me tell you something, that there is no place like home. Nindot gyud kaayo nga nata sa atong balay. Kay kung nata sa atong balay, komportable ta. Bisan pag ang atong katre, kawayan. Kanindot ta ng 5-star hotel. Ako, ay ko sulod siguro 5-star hotel. Wag yun. Kuan ra ka ng bukot-bukot hotel. Ay sa una ka ng Red Planet. Nakastay ko Red Planet sa Manila sa una. Dito mi sa pila to? 16 stories mo to. Amot lang kung 5-star hotel ba to kasi 1-star na to. Nindot. Inig. Sulod ni mo dito, card ang gamit. Uy, nga, hiday. Nga, yung hotel, card. Di ka kaabli sa pultahan, huwag kay card. Kaya taga-bukid, beta. Pag nakay paliton sa ubos, saon nga niya, takapalo nga niya. Iman igod unsay number sa imong kwarto, kay saag kay ni kuli mo ba? Ikapila ka nga floor, kay nagsakay na yung elevator. Saag ka. Yung taga-bukid lagi, ignorante. So, nindot makapuyo ka og gwapo nga balay, expensive nga mga rooms, pero dili gyud nato ikalimod nga mas nindot gyud ning nata sa atong kaugalingon nga balay. Kay sa atong kaugalingon nga balay natay comfort. Sa atong kaugalingon nga balay kitay magbuot dito sa hotel, ibi ka kabuot, ibi ka pwede yung pasahon sa itong kusog. Ang sa imo ra gyud. So nindot gyud kayo makauli sa balay. Og kining bata sa dihang mahurot na niya tanang kwarta, nag-desire siya nga mauli. Paminaw mo mga anak. Kita tanan naman tayo ginikanan. Sa pag mo edad ka dihag 50, naging kay ginikanan. Bisan pag magsige mong away sa imong mama, sa imong papa, sa imong igsuon, but it's still good to be home. Mas maayo gyud ning naata sa balay. To make the story short, kining bataa nagmahay. Ingon pa niya, grabe nga pagmahay Tanawag ninyo yung pagmahay. Verse 17. And when he came to himself, kabalungon sana, that's realization. Naghinuktok na siya siyang kaugalingon. Ingon pa niya, how many hired servants my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Sa balay sa akong papa, grabe yung daghan kay sulugon dito lami, kaya ilang pagkaon niya ako din mamatay lang ko sa gutom. Ingon pa niya, I will arise and go to my father. Mauli ko. Gutom ba kayo dili?
Unsa man ni diri nga pagtrabaho, kaon nga tagbawog sa baboy, way pa to sa balay sa akong papa kay ang sulugon dito napay pagkaon. Muli ko. Ingon din siya, and will say unto him, iya pa ning huna-huna ha, Father, I have sinned against heaven and before thee. Tama gyud. Pa, nakasala ko batok sa langit ug sa imong atubangan. Ug dili na gyud ko angay nga tawgon pa imong anak. Himuan na lang kong sulugoon. Maayo. Kay nakahuna-huna siya sa iyang gibuhat. He arose, came to his father, and when he was great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. Adunay, upat ka el nga atong timan-an about sa prodigal son. Home sweet home for El. Verse 20, notice the phrase, his father ran, fell on his neck, and kissed him. Grabe nga gugma sa iyang amahan. Pagkakita sa iyang amahan, midagan ang iyang papa. Human og dagan sa iyang papa, igisugat sa iyang papa. Human, sa gibot sa iyang papa, fell on his neck and kissed him. Mihalog, migakos, unya, gihalukan niya ang iyahang anak. Una nga L, love in the home. Diha sa panimalay makita ang tinuod nga gugma. Sa iyang friends, fake nga love. Sa pa sa kwarta, daghan kayo siya og barkada. Sa diyang wa na sa kwarta, tigbahog na lang siya baboy. Pero pag uli na siyang papa, wa na sa kwarta, yagit na ang iyang gisuot, maot na kayo yung sanina, yet his father still love him. Amen? There's love in the home. Kabalo mo Kristohanon asa ang atong home? The Bible says we are but strangers and foreigners in this earth. Our home is not in this world. May kanta na? This world is not my home, I'm just a passing through. Say sunod. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. Beckon me from open door and I can feel at home. Amen. This is not our home. You will not feel at home in this world anymore. If you feel at home in this world, that's a big question sa imong kinabuhi. Then you make this world your home. Let me tell you something, my home is up there. Amen? Somewhere beyond the blue. It's good to be home because there's love in the home. For now, our home as Christians, this is our home. The church, amen? God's house is where Christians should meet together. Because true love is in the church. Pag makasala ka, badlungon ka, ug mao nay tinuod nga gugma, sultihan ka sa imong sala. Tinuod nga gugma. Kristohanon, it's good to be home. Nindot yun ning naata sa atong balay. Na ay tinuod nga gugma. Ikaduha, verse 22. But the father said to his servants, bring forth the best robe. Nagmahay naman yung anak. Ingon pa niya, he said unto him, verse 21, Father, I have sinned against heaven and in thy sight. Ingon pa niya, I am no more worthy to be called thy son. Pa, di na ko takos, tawgon pa imong anak. Himuan na lang ko nga imong sulugoon. Pero ingon sa iyang papa, verse 22, bring forth the best robe. Ipagawas ang pinakamahal nga sinina. Ipasuot ang pinakanindot nga sinina sa akong anak. Best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. Notice that? Gave him robe, ring, and
shoes. Tingali ning uli siya nga nagtiniil na lang. O tingali ning uli siya nga Spartan ang sinilas, buslot pagyud ang sinilas, kay luoy na kayang kahimtang, kay wa na siya kwarta. Apan Kristohanon, pag uli niya siyang balay, gisugat siya siyang papa, giatagan siya pinakanindot nga sinina, giatagan pagyud siya sing-sing, giatagan pagyud siya og unsay mahal nga sapatos karon? Unsay dalhan yung nga mahal nga sapatos? Anta. Mahal ng anta. Amot lang. Sa bigod? Gucci. Leather nga ano sa kaya ng pang Merrell? Di ba? Mahal ng Merrell? Pang mountain climbing? Siguro Merrell ang gihatag siyang papa. Ngun sa pulong sa Ginoo, makita nato din ha, verse number 22. Put a ring on his hand and shoes on his feet. Ikaduha nga primero, love in the home. Ikaduha, luxury in the home. There's luxury. Amen? Maot na yan sa nina, nagtiniil o tingali, nagtsinilas na lang siya. Ang iyang sing-sing, iyan itong gibaligya, giprinda na niya, kawa na siya kwarta. Uli siya nga, back to zero. Pero pag uli niya, gitratar gihapon siya siyang amahan ng anak. Ang anak, ingon pa niya pa, di na ko angay nga tawgon pa imong anak. Himuan na lang kung sulugon ni mo, pero ingon siyang papa. Kuhai og nindot nga sanina, but ngig sing-sing. Unya, sulubi siya og sapatos. I suppose, klaro kay verse number 22, and shoes on his feet. I suppose, pag uli ani niya, nagtiniil na gyud ni siya ba? Walang-wala na gyud. Mura na ni siya taong grasa. Pero yun siyang papa, sige, sulubi siya sapatos. Christians, there's luxury in the home. Bahala nang magsudan mo ginamos. The luxury in the home is still there. Ang tinuod nga gugma na adin ha. Ang matuod nga relasyon na sa panimalay. Di ba sa sayings, blood is thicker than water. Lahi ra gid ning related sa imuha. Imong mama, imong papa. Kadi ka gid isalikway. Bisan pag magkagidlay ka na. Pag uli, uy ako ning anak. Kanindot sa luxury sa balay. Kaon ka, libre. Palitan kag sanina, bala ukay-ukay. That's luxury. Don't take it for granted, but be thankful. Ingna imong mama, ingna imong papa pa, salamat kayo, imong gipaitan og chinilas. Salamat ma, imong gipaitan og medyas. There's luxury in the home. Tingali dili maka-afford ang imong mama og mahal nga sapatos. But let me tell you something, naningkamot ang imong ginikanan. And that is luxury. Dili ng luxury nga mahal, pero ang luxury ako gisgutan ang tinuod nga gugma. Lahi-lahi man taog standard sa kinabuhi, lahi-lahi man taog kanang gitawag nato income. But nagbahinumdum lang ko sa ato matag-usa ang atong ginikanan in taon naning kamot mahatag ang the best para sa ato mga anak. That is luxury. Sunod, verse number 23. And bring hither the fatted calf and kill it and let us eat and be merry. Pili atong pinakatambok nga baka. Ihawa ninyo kay mga unta ug maglipay ta. Verse 24. Kay kini akong anak, patay na ni, apan karon nabuhi siya pag-usab. Nawala ni siya, pero karon nakita na nako. Ug sila nagmalipayon. Ikatulo nga L, home sweet home. Laughter in the home. Ingon pa sa verse 24, and they began to be merry. Amen? Nagmalipayon sila. Kill the fatted calf. Let us eat and be merry. Kanindot kayo. Mga unta, maglipay ta.
kay nakauli ang akong anak. Patay na ni siya, pero karon nabuhi siya. Nawala ni siya sa una, pero karon niya na siya sa akong atubangan. Busa maglipay kita. There's laughter in the home. Bisan pag magbalik-balik na lang ng komedya. Memorize na siguro nimo ang komedya. Pero ang tinuod, nagyod ang laughter diha sa balay. Timong barkada, agir atong laughter dito. Katong nagtagay-tagay mo. Pag abot sa problema, biyaan kadto. Pero diha sa balay, bisan pag magsudan mong ginamos, bisan pag asin na lang og sili, nagihapon ang laughter, kay nadiha ang tinuod nga gugma. It's good to be home. Mo na nga, ay good mong biya sa inyong balay. Unungi gid inyong ginikanan. If ever matigulang na sila, be responsible enough to take care of them. Kita nga na yung mga ginikanan. Timanon na to natong ginikanan. And lastly, verse 31 and 32. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. Giingnan niya ng magulang anak. Verse 32, it was meet that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead and is alive again. He was lost and is found. Notice, ingon diha, all that I have is thine. Ayaw, kabala ka na. Ang magulang ni, kay nagsina siya. Sa, ingon pa sa magulang din, makita nato din nga, verse 29. Father, lo, these many years do I serve thee, neither transgress I at any time thy commandment, yet thou never givest me a kid. So, ni pa, nara ko nisong balay, tabang ko sa mga, huwag yung kuning supak sa mga sugo, huwag ganit yung kuning mo gihatagan, bisan natin na lang, nga akong ihawon, that I make merry with my friends, aron maglipay mi sa akong mga amigo, pero kini mong anak nga suplado. Verse 30, as soon as this thy son was come, and has devoured thy living with harlots, usikan niya yung kwarta dito sa mga bigaon, unya, imo siyang ihawan o baka, kayahay ko na niya pa. Nagyo jealousy man gyud na sa magsuon. Gawas lang ang wagyo ka igsuon, ha? Wagyo mag-jealous. Base ng imong igsuon sa balay, unsay kompetensya nimo iring? Baboy, kabaw, baka, o iro, basi na kay kompetensya sa balay. Naay jealousy. Nasina ang magulang. Pero giingnan siya sa iyang amahan. Nakay kabala ka? All that I have is thine. Kani tanan, imuha naman eh. Kaya yung manghod human iya naman gikuha iyang bahay. Wala na iya. Pero, gitreat gihapon niya nga iyahang anak. Pagkaon, hatagan og sapatos, sing-sing, sanina. Pero ay kabala ka na, kay kining tanan, imuha na ni. Kay nakuha na niya ang iyahang bahin. So, last nga L is learning in the home. Nagyoy learning sa panimalay. Amen? Makakaton man gyud ta. Ayaw gyud mo pag-abusar, kay abi ninyo kay nakuha ninyong bahin, yan nahurot niyo mo balik mo kakuha pa mo. Wala, human na. Mana? Wala mo'y madaw-daw. Pero nagyapon ang gugma. Wala na kay makuhang bahin. This learning. And I hope nga makalearn ta aning pulong sa Ginoo. Amen? Natay lesson nga nakuha ani. Home sweet home. There's love in the home, luxury in the home, laughter in the home, and lastly, learning. Nakakaton in town. Muna nga sa pulong sa Ginoo, makakaton gyud ta. Amen? Di sabgyud nato abusuhan ang kamaayo sa atong Ginoo. Kaya ang Ginoo sa Book of Hebrews, mulatos gyud siya. Mubunal gyud siya. Ang amahan nga nahigugma sa iyang anak,
iyahang ginabunalan iyahang anak. Mo na nga kita mag-abuso ta sa atong Dios. Nagi mga latos through sickness, trials, isip, pagdisiplina sa tuwa iyahang mga anak. May God bless you, Holy Word. Let us pray. Lord, we thank you, Ginoo, sa imong pulong karon nga gabi. Home, sweet home. Nindot gid kayo makauli sa balay, Ginoo. Lord, there were times nga we were led astray. Nahisalaag kami, Ginoo. But thank you that you brought us back again sa panimalay nimo, Ginoo. The family of God, the best family that we could ever have is to become your son, to have a mansion in heaven, nga imong gitagana, Ginoo, sa matagusan nimo ka anak. I-bless Ginoo ang imong pulong, mapabilin sa matagusan namo kasing-kasing. Ingon man, Ginoo, sa pag-uli karon nga gabi, kag Ginoo maghatag og protection sa matag-usa. Sa among mga prayer request, O Lord, please hatagi kini og tubag. Amo kini itugyan, pasalamatan ug daw man madawat pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening. Ayong gabi sa tanan.